Binuksan ko yung phone niya at sa convo ng ex niya talaga ako nagpunta. Deleted na yung message pero biglang nagreply yung ex niya. At ang sabi, kung gusto mong bumalik sa amin ng anak mo, gumawa ka ng paraan. Bigla akong napaiyak kasi nasagot na yung tanong ko. Akala ko hindi na niya mahal yung ex niya at anak niya lang yung gusto niyang makita. I am 25 at may kinakasama ako na 30 years old. Pareho kaming may tig-isang anak sa unang kinakasama namin. Nag-live-in kami way back year 2022. Kasama namin ang anak ko at yung anak naman niya sa ex niya. Okay naman yung pagsasama namin nung una. Siya yung nagtatrabaho at ako yung nasa bahay lang at nag-aasikaso sa kanya at sa anak ko na nag-aaral. Ginawa kong lahat ang makakaya ko para mapabuting asawa ako sa kanya. Good provider din naman siya at hindi naman kami ginugutom. Sa aming pagsasama sa side lang ng family ko kami open. At hindi alam ng pamilya niya na meron na siyang bagong kinakasama at ako yon. Tinatanong ko siya kung bakit ayaw niya akong ipakilala sa ina niya at isama kami sa kanyang probinsya pero ang sagot niya ay tsaka na lang pag sure na ako na ikaw na talaga yung mapapangasawa ko. Ayaw ko rin kasing malaman ng ex ko na may kinakasama akong bago. Sobrang sakit sa pakiramdam na galing mismo sa bibig niya ang mga salitang yon. Yes, hindi alam ng ex niya na nagsasama na kami ng partner ko kasi ang sabi ng partner ko ay eskandalosa daw yung ex niya na baka raw awayin ako pag nalaman ng ex niya na may bago na siya. Kaya kahit sa social media ay bawal akong mag-post ng mga pictures namin or mag-my day man lang kasi baka nga raw makita ng ex niya. Actually, kahit nagsasama na kami, meron pa rin siyang connection sa ex niya. Sabi niya dahil lang daw yun sa bata kaya wala naman akong magagawa. At alam din naman namin na parehas kaming may anak sa una. One time nagpaalam siya sa akin na nakikipagsundo daw yung ex niya na may schedule sila sa pagkikita nila sa anak niya. At ang sabi pa ng ex niya na silang tatlo lang daw yung magsasama kapag nagbabanting sila. Kahit na nga masakit sa dibdib ko pero hinayaan ko na lang siya kung ano yung gusto nila. Hindi naman ako pwedeng humindi kasi obligasyon niya yung magsustento at magbanding sila kahit na paminsan. Palagi nilang ginagawa yun na silang tatlo lang yung magkakasama kapag nagkikita sila. Nakita ko rin kung gaano siya kasaya nung magkakasama silang tatlo sa pictures. At ang sakit sobra pero tiniis ko yun kasi nga mahal ko. Na sa tuwing magkikita pa sila ay may pasabi pa siya sa akin na wag daw akong mag-text or mag-chat sa kanya kapag magkasama sila. Baka raw kasi maghinala. Hindi ko alam kung kabit ba ako or legal ba ako sa kanya. Kasi halos itinatago niya ako sa lahat. Lumipas ang 2 taon ng pagsasama namin ay nag-iba na rin ang aming pagsasama. Bigla siyang nagbago, palagi na siyang galit kahit na hindi ko naman inaano. Palagi niyang sinusumbat sa amin na siya lang daw yung kumakayo. Na bakit raw hindi ako magtrabaho siya naman ang mismo nagsabi sa akin na wag akong trabaho. Na ang sabi niya pa nun kaya daw naman niya kaming buhayin. Basta't ako lang daw ang bahala sa gawaing bahay. Palagi akong nagdadasal sa Panginoon na bigyan niya ako ng sign or saktong rason para iwan ko na siya. Pero kinabukasan ay agad ibinigay sa akin ni Lord yung sign na hinihingi ko. Kakauwi niya lang nun ng bahay at galing siya sa pakikipagkita sa kanyang ex at sa anak niya. Na parang pagod na pagod siya kasi almost 6 hours silang magkasama. Nagpaalam naman siya ng maayos sa akin pero hindi ko inaakala na mag-iba na yung kutob ko. Na para bang hindi ako mapakali. Saktong natutulog siya ng mahimbing kasi pagod siya tapos ginalaw ko yung phone niya. First time kong ginawa yon pero palaging nasa isip ko na i-check ko yung phone niya. Nung binuksan ko yung phone niya ay sa convo agad ako ng ex niya talaga dumiretso. Nagbasa ako at nakita kong deleted lahat pero nagreply yung ex niya at ang sabi, kung gusto mong bumalik sa amin ng anak mo, gumawa ka ng paraan. Bigla akong napaiyak kasi nasagot na ang tanong ko kung bakit siya nagbago. Akala ko kasi hindi na niya mahal yung ex niya at anak niya lang niya yung gusto niyang makita. Ginising ko siya at nag-usap kami ng maayos. Nakikipaghiwalay na ako sa kanya at wala naman siyang sinagot kundi umuo na lang. Kasi nga ako na yung bumitaw. Ngayon ngay umuwi na ako sa bahay namin at kasama yung anak ko. At nag-focus na ako sa pagiging single mom. Pero hindi ko maiwasan na isipin siya kasi nung umalis ako sa bahay na tinitirhan namin, parang naiiyak ako kasi naawa ko sa kanya na parang gusto ko siyang balikan. Pero nung tinignan ko yung anak niya ay mas naawa ako sa kanya. Kasi palagi na lang niya akong nakikitang umiiyak sa tuwing mag-aaway kami. Hanggang ngayon, Mami Lenny, namimiss ko pa rin siya. Nagtry ako na mag-stalk sa kanya gamit yung account ng cousin ko. Nakita ko na kahit bago pa lang kaming naghihiwalay, nag-my day na siya agad na magkakasama silang tatlo. Mami Len, sobrang mahal na mahal ko siya at hindi ko alam yung gagawin ko. Hanggang ngayon palagi ko siyang naiisip at hindi ko siya makalimutan kahit napilitin ko yung sarili ko. Please, I need some advice and real talk. Bia ng Cebu City. Hindi ba parang nakakagago yung sabihin sa yung saka na pag sure na? Ano yon, may trial stage, may free taste? Doon pa lang mima sa hindi alam ng parents at hindi alam ng ex na ang katwiran ay iskandalosa, side chick
ka, pambanga ka lang Mima, pamburo. Yung mga saying niya na may connection para sa bata, iniingatang malaman na merong ikaw. Hindi ka kayang illegal, silang tatlo yung nagbabanding, bawal mag-text or mag-chat. Nag-kinder ka ba? Halatadong walang pake. Iniskip mo yung part na kung papaano kayo nagkakilala. Ang tanong, inagaw mo ba? Kasi kung inagaw mo, pahirap ang maging masaya ang galing sa agaw Mima. But at least, hindi ka nagpakamartir at ikaw na yung bumitaw. Congrats! Huwag mo nang iyakan ang bata mo pa. Salamat ka nga't hindi ka naanakan. Diyos ko, paano na lang? Next time, check background Mima. Mag-ingat ka na. Yung next mo hoping long lasting na. Mahirap yung trial error. At ingatan yung matres mo Mima. Baka lang mamaya puro kapanganay. Minsan talaga lalaban tayo hanggat kaya natin. Pero wag na nating pipilitin kung ayaw na. Wag nating ipagsiksikan yung sarili natin sa ayaw sa atin. Alam mo, yung pinakamasasayang sandali sa buhay mo, yung mga sandaling hindi mo ginagamit yung utak mo. Kaya sa huli, olats ka. Puro puso ka kasi.